Ako ang hindi papayag na makatakas kayo. Sigaw ni Horoy habang ginamit ang skill. Activated, the Orator skill. Spiteful Tongue. Notification, ang iyong kalaban ay mababawasan ng stats. Pots. Ang katawan ko. Sigaw ng isang kabalyero. At ito ang bago kong skill. Tanggapin nyo ito. Unbreakable Justice. Sigaw ni Horoy sa kanyang kapangyarihan. At ito'y naglabas ng nagliliwanag na aura. Sa lakas nito, halos sakupin ang 4 na kabalyero ng kapangyarihan. Ngunit nagtaka naman ang mga knights nang maramdaman nila na hindi man lang sila naepektuhan. Ha! Yun na ba yun? Gaya ng naisip ko, isang walang kwentang kasanayan para sa isang mahinang mananalumpati na tulad ko. Hangal, pinakaba mo lang kami. Itali siya at ikulong na nag-iisa. Habang tinali siya ng mga kabalyero, napaisip naman si Horoy. Dahil tapos na ang quest, makakapag-log out na ako nang walang iniisip. At parang tapos na din ang Winston City Lord sa ngayon. 50 hours na ako dito sa game, ngayon, makakapagpahinga na ako. Ginawa ko na ang lahat. Greed, hiling ko sa iyo ang magandang kapalaran. Isip ni Horoy sa sarili. Samantala sila Greed na nakalabas na. Matagumpay tayong nakatakas. Tumahimik ka, nasa gitna pa tayo ng teritoryo ng kalaban. Kailangan pa natin makalabas sa castle na ito. Kung ang mga kabalyero ay nasa ibaba pa, pwede pa itong masabihan ng mga lords ng bodyguards. Maaaring maging mahirap ang mga bagay. Tugon ni Euphemina, ngunit napika naman ito nang makita niya si Greed na humiga ito sa damuhan na parang kakalabas lang na aso. Hahaha, ang hangin ay sariwa at napakasarap. At ang lahat ay kulay birdie. At hindi naman nakatiis si Euphemina dahilan para sabihan si Greed habang pasiga na naging buhaya ang ngipin. Sabi ko sayo, tumahimik ka, patay ka sa akin pag hindi ka makinig. Yay! Oo, naintindihan ko, sorry na. Tugon ni Greed. Hey! Ang mga taong iyon. Kaaway ba natin sila? Napalingon naman si Euphemina sa likod niya. Ito ang mga gwardiya ng Lord. Criminals. Siya ang Panginoon na si Winston Baron Low. Ang isipin na ang lahat ng mga kawal at kabalyero ko ay natalo nyo. Matinding parusa ang dapat sa inyo. Ano bang dahilan, bakit ka nagugulo? Ang ingay mo kasi. Asar na sabi ni Euphemina kay Greed. Patayin ang mga yan sa hindi mapapatawad na kasalanan. Utos ni Lord Low sa mga guards niya. Hala, Euphemina, tanggalin mo sila. Magagawa mo ito ngayon, tama. Tugon ni Greed habang kinakabahan. Yes, seryoso ba siyang kikilos ng mahina hanggang sa huli? Pasensya mo girl, magpasensya ka pa. Isip ni Euphemina sa sarili habang tinitingnan si Greed. Dahil wala ako sa saradong kapaligiran, kaya ko nagamitin ito. Pasabugan sila hanggat gusto ko. Demon Kings, Tail Fire. Sigaw niya sa skill. At agad namang nagsilabasa ng mga matatalim na aura na bomb alot sa mga guards. Napatalsik naman si Lord Low dahil sa lakas nito. Sa pagbangon niya, nagulat naman siya nang makita niya ang mga kawal na halos walang natira sa atake ni Euphemina. Imposible, lahat ng kawal ko ay naubos sa isang tera lang. Ngayon, sundan mo kami sa labas ng nakakagalit na kastilyong ito. Tugon ni Euphemina sa hangal. Si Greed na nakita ang lahat, agad naman itong napaisip na. Nakakatakot na babae, hindi na ako makikipagdebate sa kanya. Tika lang, wag mo sanang kalimutan ang pangako mo na gagawan mo ako ng unique orb na mataas ang rate. Hindi ko yan nakakalimutan, pero kailangan mo muna maibigay ang mga material na bagay at paraan ng produksyon nito sa akin. Naiintindihan ko, pero, nagtataka ako, masyado kang mabait ngayon. Ang mga pangako ay dapat laging tuparin. Tuso na pagkakasabi ni Greed habang napaisip naman ito. Ganun pa man, makakakuha ako ng libreng paraan ng produksyon. Salamat bata. Okay sige, pag mahanap ko na. Makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag nakuha ko ang paraan, ito ay masaya, sa muli nating pagkikita. Haste, tapos na ba talaga ang lahat? Pagod na ako, makalog out na nga muna. Samantala sa tunay na mundo, habang ang mga nakarinig ng balita sa TV ay nayanig. Breaking news, sa lahat ng mga users ng Satisfy. Ang unang second class ay nakuha na. Bansa ng USA. Sinabi ng SA Group na hindi nila nais na ibunyag ang impormasyon tungkol sa ikalawang klase. Bansa ng UK. Nakatanggap lang ako ng balita na galing ang user sa Mongolia. Nakakagulat, dahil wala man lang silang maraming user doon. Bansa ng China. Ang SA Group ay sinusubukang dominahin ang mundo gamit ang laro, dapat nating pigilan ang mga tao sa paglalaro ng Satisfy. Bansa ng Japan. Dahil nakakuha ng Epic Class ang isang Japanese, sigurado akong Japanese ang susunod na makakakuha ng second class.
Pero hindi mo ba naisip na ang Korea din ay may potensyal, ang Satisfy ay isang Korean game, at sila ang may pinakamaraming gumagamit na players? No, maliban kay Europe, wala silang mahalagang rankers, kaya sa tingin ko wala silang pagkakataon. Bansa ng Korea, sabi nila na sa pangalawang klase, muli mong naa-access ang mas malawak na uri ng mga armas na mapagpipilian, kasama ang mga bagong kasanayan at istatistika. Makakakuha ka rin ng 2 karagdagang stat point sa bawat level up. Si Green naman nang mapanood ang balita, napaisip na lang ito na 2 karagdagang stat point. Anong daya? Ang swerte naman ng nakakuha ng second class na yon. Samantala sa bahay ng subasta, nagtungo ulit si Jishuka para makabili ng Epic Jaffa Arrowhead. Wala sila dito, hindi ko sila nakikita, bakit hindi ko na mahanap ito? Ang mga espesyal na Jaffa Arrow mula sa dati. Kahit na ang mga panday ay karaniwang gumagawa ng ilang libong arrow sa bawat pagkakataon. Nawala siya pagkatapos maglagay ng 199 lamang sa subasta. Nahanap na ba siya ng ibang guild? Ngunit naboyset naman siya nang marinig niya ang mga lalaki na nagbubolungan sa likod niya. Siya si Jishuka, ang leader ng Sedeke Guild. Mas nakakamangha ang katawan niya sa malapitan. Niligawan ko siya, dapat ko bang subukan ito? Umalis kayo sa paningin ko, kung ayaw niyong masaktan. Hik, oo, opo ma'am. Pawis na sabi ng mga lalaki sa kanya. At agad naman nag-chat si Jishuka sa guild. Makinig kayong lahat, kung hindi nyo mahahanap ang panday ngayong buwan na ito, lahat kayo ay sasailalim ng malaimpyernong pagsasanay. Sagot naman agad ni Riges. Oh, tatanggapin ko ang pagsasanay na iyan. Tumahimik ka Riges, itigil mo ang kalokohan, hindi ako magpapasalamat sayo. Sagot naman ng isang member. Pinuno, wala tayong sapat na mga pahiwatig. Hindi lang 1 o 2 ang gumagamit ng panday. Kahit hindi nyo matukoy kung sino, huwag kayong titigil sa paghahanap. Kailangan natin ang panday na iyon, kung ang isang maliit na guild ng mga elite tulad natin ay nais na maging mas malakas. Riges, gustong-gusto mong magsanay diba? Nasaan ka ngayon? Tugon ni Jishuka kay Riges habang tuso ang muka nito. Patay, tatanggalin niya ang stress kay Riges. Isip ng isang member, si Vantner nakaka-login lang sa laro, napansin naman ito ni Jishuka. Hoy Vantner, bakit ka natulog ng 7 oras? Ang iyong ranking ay ninanakaw na ng iba. Huli ako dahil sa paghahanap ng ilang interesanting impormasyon o nahanap ko sa online. Sagot naman ni Vantner at pinaliwanag ito. Leader, alam mo ba ang Winston ng village? Winston, ang nayon na sumusunod sa Bayran Bakamo. Nagkaroon ng kompetisyon sa produksyon ng item sa pagitan ng mga user sa nayon na iyon. Sa gitna ng 2 user, ang isa sa kanila ay gumawa ng isang epic grade dagger sa loob ng 3 oras. Nagulat naman si Jishuka sa sinabi ni Vantner. Dahilan para mapaisip ito na ito ang kanilang hinahanap. Siya nga iyon. Kahit ang top blacksmith ranker na si Panmir ay hindi kayang gawin yan. Kayong lahat pumunta sa Winston Village. Ang huling dumating, patay sakin. Utos niya sa mga members. Samantala sa dungeon kung saan naruroon si Katz. Notification, nakapatay ka ng may lason na pioneer, 543,500 na karanasan ang nakuha mo. At sa dami ng napatay ni Katz na halimaw dahilan upang magkalat ito sa sahig na nakabulagta. Ngunit ganun pa man, kahit sa dami na ng nahunting niya ng mga monsters, hindi pa rin ito sapat sa kanya. Dagdag pa niya, kailangan kong abutin, kailangan kong pumunta sa mga lugar ng pangangaso na may mas mataas na antas. Mayroon akong sapat na pera, kaya kailangan ko lang magporsigi sa paggamit ng advanced potions. Pero, walang anumang mataas na grado na kagamitan sa mga site ng trading. Aminado si Katz na ang kanyang kagamitan at mahina ang mga statistic nito para sa kanya. Anong ginagawa ng mga production class user na yan? Mga tamad at walang kwentang panday. Sigaw ni Katz habang sinisi sa mga blacksmith ang mga ito. Makalipas ang 1 buwan. Frontier, ang kabiserang lungsod ng Steam Earldom. Habang nasa malalim na pagmuni-muni si Euphemina. Wala din dito, tila hindi ako makahanap ng mga pamamaraan ng produksyon para sa orbs. Napakahirap maghanap ng mga paraan ng produksyon para sa mga item na may mataas na grado. Kahit 1 buwan na akong naghahanap, nakakuha ako ng 6,500 na ginto para sa pag-clear sa quest, ngunit hindi ko pa rin mahanap ang gamit para dito. Naputol naman ang mga pag-iisip ni Euphemina nang mapansin niya na may mali. Kasabay nito, napalingon na lang siya sa taas ng gusali. Hindi lang inis ang nararamdaman ko. Pero ngayon, ako'y naaabala. Ipakita mo na ang iyong sarili. Alam kong nandyan ka. Sigaw ni Euphemina. Salamat sa aking katangian sa class.
Medyo mataas ang detection skills ko. Pero nalalaman pa rin nila kung nasan ako kahit hindi ko ibinunyag ang pangalan ko sa ranking list bilang secret ranker. Ito ang una, sino kaya ito? Sinabi ko na sa iyo na lumabas ka na. Nagtaka naman ito at napaisip ang isang user na naramdaman pa rin siya kahit ito'y gumamit ng invisible skill. Nakita ng isang panday ang presensya ko. Hindi pwede yon. Siya si Faker, isa sa Sedeke Guild member. Rank number 1 assassin. Boy set, pagkatapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa kompetisyon ng item, ang aming buong mga miyembro ng guild ay nagtitipon para dito. Salamat sa maraming nakasaksi, mabilis naming nahanap ang nanalo. Ang nagwagi sa laro, ang napapabalitang panday na si Erena. At nalaman naman ito ni Jishuka nang may nag-report sa kanya na nakita na ang panday. Gusto ko siyang makilala ng personal. Patuloy na subaybayan siya hanggang sa makarating ako, sagot ni Jishuka. Plano ko lang siyang tingnan sa malayo hanggang makarating si Jishuka dito. Pero, naramdaman niya pa rin ako kahit ang level ng stealth skill ko ay nasa antas 7. Gulat naman napatingin si Faker sa nakita na biglang bumulusok ang liwanag galing kay Euphemina. Ano, paano gumamit ng top level magic ang isang panday? Tama ba ang naiisip ko? Hindi ba siya ang hinahanap naming panday? Ito ay isang bitag na inilatag ng isang guild na hinahabol din ng espesyal na tagalikha ng Jaffa Arrow. Sinusubukan nila tayong pigilan sa pamamagitan ng paggamit ng fake news. Ang kompetisyon ng item ay maaaring ginawa mula sa simula. Niloko ang Sedeke Guild namin. Nakuha mo na kami sa pagkakataong ito, saan guild kakasali? Tanong ni Faker habang balisa. Anong klaseng tanong yan? Bakit lahat ng lalaking nakakasalamuha ko ngayon ay parang mga baliw? Tugon ni Euphemina sa sarili habang nainis ito at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Pagsubaybay, at ngayon ay mga banta. Naiinis ako sa inyong lahat. Lightning. Ano, ginom kapangyarihan kahit walang itong preparasyon. Nakakaloka. Kaso lamang, ito'y walang kwenta laban sa akin. Tugon ni Faker habang hindi man lang nataman sa atake. Nagtaka naman si Euphemina sa nakita. Dahil nakita niya ang mga ilusyon na katawan ni Faker na nagsigalawan para bumalik ng atake sa kanya. Tapos ka na, sigaw ni Faker. Ngunit nagulat naman ito sa ginawa ni Euphemina. Biglang lumabas ang nagliliwanag na aura sa kapaligiran ni Euphemina dahilan para sumabog ito ng malakas. Hes, anong mapangwasak na kapangyarihan na iyon? Ang isang kabalyero ay ang pinakamasamang tugma sa isang assassin na pangunahing nakikipaglaban gamit ang aking stealth skill. Kung hindi ko kayang labanan ang ulo ng kabalyero ng mag-isa, pupuntirya ko ang totoong katawan. Ngunit nabigla naman si Faker nang makita na ang nangyari. Ano, nakakagamit din siya ng assassin skill. Paano? Nakaipon ako ng maraming kasanayan sa ranker habang hinahanap ang aking orbs production method. Ako ay kasalukuyang nasa aking pinakamalakas. Matapos magmuni-muni ni Euphemina, inutosan naman agad niya ang kanyang night summon na umatake. Napatalsik naman si Faker kahit kamuntikan ng tamaan, sa lakas din nito, dahilan para mawasak ang sahig at magkabiyak-biyak ito. Sa lahat ng nangyari, nakarating naman ang grupo ni Jishuka sa lugar kung saan nangyari ang laban ni Faker at Euphemina. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Please bagsakan nyo naman ako ng makapangyarihang subscribe at like na rin para makapag-level up. Pa-share na rin at comment para sabay-sabay na tayong makipag-party level up. Salamat mga kabagsak!